Muli po, Juan, Kabanatang 11, mga talatang 38 hanggang 44. Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yan nga isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid ni Yaong namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siya'y namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba ka sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at ang mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Yung mga talata pong binasa po natin ay huling bahagi po ng ating serye ng pag-aaral tungkol po sa pagbuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa isang lalaking nagngangalang si Lazaro. Ngunit bago po natin i-unpack yung bawat kahulugan ng mga talatang ating binasa po lamang kanina, sandali po muna nating balikan. Inaakala kong iyon ay makakabuti sapagkat mayroon na pong 2 linggo ang nakaraan. Mula nung muli po tayong nangaral mula sa aklat ng Juan at maaaring nawaglit na po sa inyong isipan ano na po ba yung mga nakaraang pangyayari, bakit po tayo umabot sa punto pong ito. So sandali ho nating balikan mga kapatid yung mga naunang pangyayari sa mga oras po na ito. So sa unang bahagi po ng ating pag-aaral dito, maalala po ninyo na habang ang ating Panginoong Hesukristo po ay nasa isang lugar na tinatawag din pong Betania, nakarating po sa kanya ang isang masamang balita na ang kanya pong minamahal na kaibigang si Lazaro ay nasa matinding, may nakakaranas ng matinding karamdaman o malubhang sakit. Kikita ho natin yan sa verse number 3. Ngunit imbis po na pumunta siya agad, siya po ay nagpaliban pa ng 2 araw sapagkat nais po niyang pumunta sa libingan ng kanyang kaibigan sa ika-4 na araw ng kanya pong pagkakalibing. Ito po ay sapagkat gusto niyang mas makita ng mga Hudyo ang kanyang kalwalhatian at wagas na kapangyarihan. Kung pupunta po kasi siya sa loob lamang po ng 3 araw, maaaring isipin po ng mga mapamahiing mga Hudyo na kaya lang muling nabuhay ang si Lazaro ay sapagkat gumagala-gala pa lamang sa paligid yung kanyang kaluluwa. Kaya madali pa po itong makabalik. Naalala po ninyo yung paliwanag po natin dyan na maging pala nung araw, nung unang siglo, ang mga Hudyo po, kagaya nating mga Pilipino, ay maraming mga pamahiin na madalas ay wala naman pong basihan. At ang paniniwala po ng mga Hudyo, kapag po sa loob ng 3 araw matapos mamatay ang isang tao, ay lumiligid-ligid pa po sa paligid ang kanyang kaluluwa at nagtatangkang bumalik. Yan po yung kanilang paniniwala. Of course, hindi yan turo ng Biblia. Wala po yang matibay na basihan. So kung babalik po ang ating Panginoong Hesukristo sa loob ng 3 araw, sasabihin lang ng mga tao, 3 araw pa lang kasi. Kaya posible talaga siyang mabuhay kasi nandyan lang yung kaluluwa ng namatay sa paligid. Ngunit kung bubuhayin po ng ating Panginoong Jesus si Lazaro sa ika-4 na araw, wala pong ibang pwedeng maging paliwanag doon kundi ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na may kapangyarihang bumuhay maging ng mga patay. So naintindihan niyo po mga kapatid kung bakit
nag-delay ang ating Panginoon Jesucristo at sinadya niyang pumunta sa loob o sa ika-4 na araw matapos pong mamatay ang kanyang kaibigang si Lazaro. So pagtapos po ng 4 na araw, mula nung mamatay po si Lazaro, dumating po ang ating Panginoong Jesucristo sa kinaroroonan ng magkapatid na sina Maria at si Marta. Makikita niyo po yan sa verse 17. At matapos po ng ilang pag-uusap, hiniling po niya na dalhin siya sa libingan ng kanilang kapatid na si Lazaro. At yan na po yung pangyayari sa mga talatang ating pong binabasa kanina lamang po. Dito po makikita natin na yung mismong o yung kaganapan ng mismong pagbuhay ng ating Panginoong Jesucristo kay Lazaro. Sa mga talata pong ito, makikita natin ang pinaka-climax na o pinakadahilan kung bakit isinagawa ng ating Panginoong Jesucristo ang mga himalang ito. Namely, ang makita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos at mapatunayan po niya sa lahat na siya po ang Kristo na kanyang sinugo upang sila ay sumampalataya sa kanya. Yan po yung main emphasis ni Apostle John at maging ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po niya isinulat yung bahaging ito sa kanyang ebanghelyo? Ulitin ko po, ang nais po ng ating Panginoong Jesus ay makita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos at mapatunayan niya sa lahat na siya ang Kristo na kanyang sinugo upang sila ay sumampalataya sa Kanya. Yan po yung paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo hinggil sa layunin po niya, kung bakit po niya ginawa itong gagawin po niya sa tagpupong ito. Yan po yung makikita natin as early as verse 4, verse 15, verses 25 to 26, and verse 40, maging sa verse 42. Yan yung po makikita. Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo at ang pananampalataya o kahalagahan ng mga tao ay sumampalataya sa Kanya. Kaya naman po gusto kong diinan sa sermon pong ito yung same argument na gusto pong diinan ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit po niya binuhay muli si Lazaro. Gusto kong makita ninyo sa ating pag-aaral na ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ang isa sa napakaraming katibayan ng kanyang pagka-Diyos at ng kanyang pagiging Kristo. Ulitin ko po, nais ko pong makita ninyo mula sa mga talatang ito na ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ang isa sa napakaraming katibayan ng kanyang pagka-Diyos at ng kanyang pagiging Kristo. So inati ko lamang po yung ating pag-aaral sa umaga pong ito sa dalawang bahagi. So kung nais niyo po kung masundan, ito lang po yung dalawang headings o title o sabihin nating mga punto na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Yung unang bahagi po ng ating pangangaral ay pinamagatan ko pong ang senaryo habang nakasara ang libingan. Ang senaryo habang nakasara ang libingan. Makikita ho natin yan in verses 38 to 40. And then secondly, ay ang senaryo pagkabukas ng libingan. Ang senaryo pagkabukas ng libingan in verses 41 to 44. So pag-aralan po natin isa-isa ng mabagal mga kapatid para po ako ay inyo pong masundan. Una po ay ang senaryo. Gusto kong makita natin to, no? Ang senaryo habang nakasara ang libingan. Makita po natin yan, gaya na sabi ko kanina in verses 38 to 40. Sa mga talata pong ito, makikita ho natin na isinaysay ni Apostol Juan ang itsura ng pinaglibingan kay Lazaro, pati na rin po yung kanyang kondisyon habang siya po ay nasa loob po nito noong panahon pong ito. In verse 38, mga kapatid, mababasa po natin dyan yung pagsasalarawan ni Apostol Juan ng libingan po ni Lazaro. Sabi po dyan sa verse 38, si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga'y isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. So sa talata po ito, mapapansin niyo po na ginamit muli yung salitang pagkalagim. Kung ginagamit niyo po ay ang Bibliyang salin, ano po, yung mas malalim na Tagalog, ang salita pong ginamit ay pagkalagim. Kung ang ginagamit niya naman po ay mabuting balita, Biblia ay nabagabag.
ang sinabi ho diyan. So ito po ay kaparehong salita na ipinaliwanag ko na po sa inyo nung nakaraan in verse 33, na kung hahalukayin po natin sa original po nitong salita sa Griego, ang ibig sabihin po nito ay hindi lang basta nabagabag o nalungkot ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay galing sa salitang Griego, mga kapatid, na ang ibig sabihin po ay nagalit o napuot ang ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay pumapatungkol, mga kapatid, sa naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo noong nakita po niya ang sitwasyon sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro. Gaya po ng papaliwanag natin sa nakaraan nating pag-aaral, ang pinakadahilan po ng ganitong pakiramdam ng ating Panginoong Jesucristo ay sapagkat hinaharap niya po dito ang huli nating kalaban. Namely, yung kamatayan. Yan po yung makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 26. Ang huli daw pong kalaban ho na tatapusin ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kamatayan. Ang kamatayan po ang naging masamang epekto po ng pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan ayon po sa Roma 6:23. Ang kamatayan po ni Lazaro in this particular case ang dahilan kung bakit nagdadalamhati ang maraming mga tao. Naghihirap ang kanilang kalooban at nagkakandaiyak po sila dahil po sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. So basically, mga kapatid, yan po yung dahilan ng nararamdamang galit ng ating Panginoong Jesucristo in this scenario. Ito po ay sapagkat nakita niya ng mata sa mata ang kamatayan at na-experience niya ng first hand ang pagdurusa at hirap na nararanasan ng tao dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Alam po ng ating Panginoong Jesus na walang ibang solusyon sa pinakamalaking problemang ito ng sangkatauhan maliban na ang tao ay maglagak ng pagtitiwala po sa Kanya. Mga kapatid, gusto ko pong magkaroon tayo ng klarong kaisipan. Hindi ang pinakamalaking problema mo, lalo na kung ikaw ay hindi mananampalataya, ay wala kang pangbayad sa mga bills mo, o ikaw ay may malubhang karamdaman, o magkagalit kayo ng asawa mo. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang pinakamalaki mong problema ay ang kasalanan. No, sapagkat ito po ay ikaw po ay magdaranas ng walang hanggang kaparusahan sa kamay ng isang galit at banal na Diyos. Kaya naman po, matapos niyang maramdaman yung galit at puot sa kanyang puso dahil sa kasalanan at sa epekto nito sa mga tao, agad siyang pumunta sa libingan ni Lazaro upang doon po siya ay kanyang buhayin at sumampalataya ang lahat ng makaka-witness po nito ng dakilang himalang ito na gagawin po niya. Now, mapunta po tayo sa libingan ni Lazaro. Gaya po na naituro ko na din po sa inyo last time, yung libingan po ni Lazaro ay hindi po kagaya ng mga libingan na makikita nyo sa gateway to heaven. No, hindi po ito gaya ng mga puntod kung saan nakahimlay ang inyong mga mahal sa buhay. Ito po, ayon sa verse 38, ay isang yungib o isa pong kuweba. At ang nagsisilbi pong pintuan po nito, ayon sa talata, hindi po gaya ng pintuan na nakikita niyo po sa inyong likuran o sa inyong mga tahanan. Ito po ay natatakpan daw po ng isang malaking bato na kailangan pa pong itulak ng hindi bababa sa 2 tao upang po mabuksan. Ganun po kalaki yung bato na nakatakip doon po sa libingan ni Lazaro. So yan po yung itsura at detalye na ibinigay ni Apostol Juan tungkol po sa pinaglilibingan kay Lazaro. So maliban po dito, mababasa din po natin ang kanyang kondisyon habang siya po ay nasa loob po nito. Naiisip niyo po ba't nai-imagine ano na kaya ang kondisyon ni Lazaro sa loob po ng 4 na araw na siya ay nakalibing doon sa kuwebang iyon? At pinakita po ni Apostol Juan yung detalye pong iyan in verse 39. At mahalagang makita niyo po ito para ma-appreciate ninyo kung gaano makapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo mamaya kapag binuhay na niya muli si Lazaro. Sabi po doon sa verse 39, tingin niyo po sa inyong mga Biblia, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Pinabubuksan ng ating Panginoon Jesucristo ang pintuang bato na pinaglilibingan kay Lazaro.
Sabi sa talata, si Marta na kapatid niyaong namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siya'y namamatay. Nakita niyo po yung kondisyon ni Lazaro? Habang nasa loob po siya ng libingan, nabubulok na daw si Lazaro. Kumbaga, nangangamoy na po siya. Maaaring tinatanong po ninyo, ang bilis naman pong mabulok ng bangkay ni Lazaro. No? 4 na araw pa lang namamaho na siya. Dito nga po sa atin, di ba, may nababalita tayo at nakikita na 1 linggo nang nakaburol, parang natutulog lang, di ba? Parang hindi naman po siya nangangamoy ng mabaho. Pero dito, bakit 4 na araw lang, namamaho na siya at nabubulok na si Lazaro? Dapat po nating maalala mga kapatid na hindi po kultura ng mga Hudyo na mag-imbalsamo o maglagay ng kung ano-anong kemikal para po manatiling maganda at hindi nangangamoy ang kanila pong mga bangkay. Alam niyo po, ginagawa ng mga Hudyo, pagka po mayroon silang ibinuburol o nililibing, nilalagyan lang po nila ito ng mga matatapang na pabango, panlaban po doon sa napakabahong amoy na nabubulok na bangkay. So ito po yung dahilan kung bakit nasabi po ni Maria sa ating Panginoong Hesus nung inutos po niya na buksan yung kuweba, na Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Akala niya marahil, mga kapatid, iiyakan lang din ang ating Panginoong Hesukristo si Lazaro. Kaya niya pinabubuksan yung bangkay. No? Kumbaga mga kapatid, clueless po siya. Nasa ilang sandali lamang, makikita ho niya at masasaksihan ang pinakapambihirang pangyayari sa kasaysayan kung saan, o isa marahil sa pinakapambihirang pangyayari sapagkat ang pinakapambihira ay yung nabuhay muli si Kristo mula sa mga patay. No? Ito po ay isa sa pinakapambihirang pangyayari sa kasaysayan kung saan bubuhayin ng ating Panginoong Hesukristo ang isang taong patay na ng 4 na araw. Kung pamilyar kayo sa Biblia, mga kapatid, hindi naman po ito yung unang pagkakataong may binuhay mula sa pagkamatay. Di po ba? Kung pamilyar kayo sa Lumang Tipan, nandiyan po ang istorya ni Elijah in 1 Kings chapter 7 o Unang Hari chapter 17 verses 17 to 24. Nandiyan po ang istorya ni Elisha in 2 Kings o Ikalawang Hari chapter 4 verses 18 to 37. So yung mga propeta pong ito, bumuhay din po ng mga patay. Di po ba? At sa Bagong Tipan, mga kapatid, hindi naman ito yung unang pagkakataong bumuhay ang ating Panginoong Hesukristo ng mga patay o maging ang ilang mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo. Naalala niyo po ba yung kwento sa Aklat ng Mga Gawa? No, nung nang nangangaral si Apostol Pablo ng napakahaba mula umaga hanggang hapon yata yun o gabi. So, siyempre sa haba ng sermon, merong isang tao, nakalimutan ko yung pangalan niya, nakaupo siya doon sa bigawing pintuan, ano? So, siya nasa 2nd floor sila, basta nasa mataas silang lugar, nakaupo doon yung tao, siyempre mahaba na yung pangangaral, inantok, nalaglag, siyempre namatay. Kaya, wag kayo matutulog, baka ikamatay po ninyo yan. Ano? Ala po ako kakayanang bumuhay ng mga patay. Pero hindi po ako ang ating Panginoon Jesucristo at hindi din ako si Apostol Pablo. Na po? So binuhay niya yung nalaglag na tao ngayon mula sa mga patay. Bakit nasabi ko na ito ay isa sa pinakapambihirang pangyayari? Sapagkat lahat po ng mga nangamatay na yon na binanggit ko kanina at marami pa pong iba, binuhay sila, ilang sandali lamang po matapos silang mamatay. Na hindi siguro sila inabot ng bukas. Pagkamatay nila, ilang sandali lamang, ilang oras lamang marahil, binuhay na sila agad. Pero pambihira itong pangyayari ito, mga kapatid. Biruin niyo, 4 na araw na nakalibing yung tao, hindi na imbalsamo, nabubulok na siya. Sinong tao ang kayang bumuhay nun, mga kapatid? Pero gaya po ng makikita natin sa ilang sandali lamang, iyan po ay nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po higit siyang dakila sa lahat. No? Kung inyo lamang po sanang mauunawaan. So matapos makita ng ating Panginoong Hesukristo ang confusion, yung clueless si Marta, bakit ba gustong ipatanggal ng ating Panginoong Hesukristo yung pintuang
bato ng libingan, ano? At bakit ba, ano ba ang gagawin pa ng ating Panginoon Jesucristo gayong namamahot na bubulok na si Lazaro, no? Nagbigay po ng pahiwatig dito ang ating Panginoon Jesucristo in verse 40. Hinggil sa kanyang pakay, bakit niya pinabubuksan ang libingan ni Lazaro. Tingnan niyo po yung verse 40, mga kapatid at mga minamahal. Ang sabi ko dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, di ba sinasabi ko sa iyo, o sinabi ko sa iyo, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung babalikan po natin yung pag-uusap ni Lazaro at ni Martha at ni Lazaro o ni Panginoong Jesus, di pa pala buhay, Lazaro ka ng Lazaro, no? Ni Martha at ng Panginoong Jesus in verses 21 to 27, di ba? Yan yung istorya na nag-usap sila. Wala po tayong mababasa dyan sa kanilang pag-uusap na tungkol po sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Ang mababasa lang po natin doon ay yung pangako ng ating Panginoon Jesucristo, nabubuhayin niyang muli si Lazaro, at ang usapin po nila tungkol sa pagkabuhay muli ng mga patay sa huling araw. Kung babalikan nyo, yan lang yung usapan nila eh. So masasabi po natin na yung sinasabi pong dito ng ating Panginoong Jesucristo na makikita ni Martha ang kaluwalhatian ng Diyos ay pumapatungkol sa pagkabuhay muli ng kanyang kapatid na si Lazaro. Bakit, mga kapatid? Sa pagkabuhay muli ni Lazaro, makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagkabuhay kasi muli ni Lazaro, o sa pagkabuhay o sa pagbuhay ng ating Panginoong Jesus kay Lazaro, makikita natin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na di kayang daigin ang kapangyarihan ng kamatayan. Nare-realize niyo po ba yun? Kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos na kahit kamatayan, hindi kaya niya itong mapagtagumpayan. Sa pagbuhay ng ating Panginoong Jesus kay Lazaro, makikita natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na kaya niyang ibigay sa isang kaibigan o sa sino mang sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Sa pagbuhay ng ating Panginoong Jesus kay Lazaro, makikita natin ang walang hanggang katapatan ng Diyos na hindi siya bumibigo kailanman sa kanyang mga pangako. In this particular case, maalala ninyo, nangako ang ating Panginoong Jesus kay Martha in verse 23, nabubuhayin niya si Lazaro. At dito, mga kapatid, sa pagkakataon ito, hindi nabigo ang ating Panginoong Jesucristo sa pagtupad ng kanyang mga pangako. O mga kapatid, kapag sinabi ng Panginoong hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, itaga mo na sa bato. Ano? Magkamatayan na. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. No, magsisinungalingan lahat. Magtatraidoran lahat sa atin. Pero never ang ating Panginoon Diyos. Never ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pagbuhay ng ating Panginoong Jesus kay Lazaro, makikita natin ang walang hanggang po niyang karunungan. Na kaya pala niya dinelay ng 4 na araw ang kanyang pagpunta sa kanyang kaibigan ay layo niya na mas makita ng mga tao ang kanyang kaluwalhatian upang sila'y sumampalataya sa kanya, upang sila'y maligtas. Maraming ganyang pagkakataon sa ating mga buhay, hindi natin maintindihan. Ngayon na yung pangangailangan natin eh. Ano? Ito yung panalangin natin, ba't tila iba yung tugon ng Panginoon? At ganito po dito, no? Nag-i-expect sila na darating ang ating tagapagligtas. Pero nag-delay siya. Ano? After 4 days pa siya dumating. Hindi nila maintindihan yun at hindi natin maintindihan sa simula. Pero makikita natin, meron po palang napakatalinong layunin ng ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, marahil kayong hindi naiintindihan sa buhay ninyo. Bakit nangyari ito? Bakit nangyari yon? Pero magtiwala ka sa Panginoon. Sa dulo masasabi mo, kaya pala nangyari ito. Dahil merong layunin na mabuti ang ating Panginoon Diyos. Na siyang makaluluwalhati din sa kanyang pangalan. Again, ang sabi ng ating Panginoon kay Maria in verse 40, di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa pagsampalataya ho ni Martha sa ating Panginoon Jesucristo, mas makikita niya ng maliwanag
ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po ng isa sa mga church fathers natin sa katauhan po ni Saint Augustine, and I quote, "Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe." And of quote, malalim, ngunit napakagandang pananalita mula kay San Agustin. Ang pananampalataya daw po ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Diba? Are you familiar with that verse? Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya, ba't kailangan mong manampalataya kung nakikita mo na yung iyong sinasampalatayanan? No? Ang pananampalataya daw po ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita, at ang gantimpala daw po ng pananampalatayang ito ay ang makita yung kanyang mga pinapaniwalaan. Mga kapatid, ngayon lang po tila malabo. Ngayon lang po tila nakatingin tayo sa isang salaming malabo at marami tayong hindi maintindihan. Pero darating ang panahon na yung mga aral na ating sinasampalatayan at pinag-aaral ngayon ay makikita at mararanasan din po natin sa araw na itinakda ng ating Panginoon Diyos. Ganyan po ang mararanasan ni Marta o nararanasan ni Marta sa ilang sandali lamang. Mararanasan niya sa ilang sandali lamang. Sa una, tila malabo po at hindi niya masyadong naiintindihan yung ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa kanya, ayon sa verse 27, makikita niya ng mata sa mata ang gloria ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbuhay niyang muli kay Lazaro. So yan po mga kapatid ang senaryo o mga pangyayari habang nakasara pa ang libingan ni Lazaro. Buksan na po natin ang libingan at tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Tingnan po natin ang senaryo pagbukas ng libingan in verses 41 to 44. So makikita natin po yan sa mga talatang ito, at dito makikita natin na ang matagal na natin pong pinakahihintay, namely yung pagbuhay ng ating Panginoong Jesucristo kay Lazaro. Pero bago po yun, makikita ho natin, mga kapatid, na may ginawa po dito ang ating Panginoong Jesucristo na gusto kong mapansin ninyo. Ano po ang ginawa niya, particularly in verses 41 to 42? Bago niya buhayin si Lazaro, ang ating pong Panginoong Jesus ay nanalangin po muna sa Ama. At tingnan niyo po yung verses 41 to 42. Malapit na ho tayong magtapos. So, sabi diyan, kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig, ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugod sa akin. Kung papasin niyo po, yung mga talatang ating binasa, ito po ay hindi isang prayer of petition, o hindi po humihiling dito ang ating Panginoon Jesucristo. Napansin niyo po ba? Ang ginagawa po ng ating Panginoon dito ay isang uri ng prayer of thanksgiving. Siya po ay nagpapasalamat sa ating Ama sa langit. At dito po, mahihinuhan po natin na bago pa po pumunta sa libingan ni Lazaro ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon na po sila ng dealing o pakikipag-usap sa isa't isa. Alam na po niya na tutugunin ng Diyos ang kanyang mga dalangin na bubuhayin muli si Lazaro upang mapatunayan niya na siya talaga ang Kristo na nagmula sa kanya, na siya talaga ang isinugong tagapagligtas ng mga taong sasampalataya sa kanya. Ngunit alang-alang po sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi pa sumasampalataya, siya po ay nanalangin muli sa Ama at sinadya po niya itong iparinig sa mga tao. Ito po ay upang ipakita sa kanila na ang lahat po ng kanyang ginagawa ay hindi lamang po ayon sa kanyang sariling pagpapasya o sariling kalooban. Ito po ay ayon sa kapasyahan at kalooban ng Diyos Ama na pinapaniwalaan din naman po ng mga Hudyo. Yan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit po nanalangin muna ang ating Panginoon Jesucristo. At kung makikita ho nila kasi
at maririnig na ginagawa ito ng ating Panginoon Kristo sa ngalan ng Diyos Ama, sila rin po ay maniniwala, sila rin po ay sasampalataya sa Kanya, gaya ng pananampalataya nila at paniniwala sa Diyos Ama. So yan po yung dahilan, mga kapatid. Kaya hindi po ura-urada binuhay po ng ating Panginoon Kristo si Lazaro at nanalangin po muna siya sa Ama. Gusto niyang ipakita, in so many words, gusto niyang ipakita sa mga Hudyo na nakakakita sa Kanya at nakakarinig sa Kanya na itong gagawin ko ay ayon sa kalooban ng Ama sa langit. Na inyong pinapaniwalaan at kung kayo naniniwala sa kanila, dapat din kayong maniwala sa akin. Sapagkat ito ay kumpirmasyon na ako nga ay isinugo ng Ama. Ako nga ang Kristo na mamamatay para sa inyong mga kasalanan. Ganun po ang nais ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa kanyang panalangin. Na pagtapos po ng pangyayari ito, makikita po natin ang akto ng pagbuhay ng ating tagapagligtas sa kanyang kaibigang si Lazaro. Ang sabi po sa verse 43, at nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Dito po maalala natin ang makapangyarihang Diyos, kung paano po niya nilikha ang sangkalangitan at sangkalupaan. Paano niya nilikha ang lahat ng nilikha ayon sa Genesis chapter 1. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon Diyos? Kung babalikan natin, sinalita lang niya at nagkakaroon ng mga bagay na kanyang sinasabi. Siya ay lumilikha mula sa wala. Siya ay lumilikha gamit lamang ang kanyang makapangyarihang salita. Gayon din pong kapangyarihan ng namamalas po natin dito, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Logos, namely, ng ating Panginoong Jesucristo, noong nilikha niya ang lahat ng mga nilalang ayon sa chapter 1 verse 3, ang siya ding kapangyarihang ine-exercise po niya dito. Doong sinabi niya kay Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Nasabi po sa chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ng Logos ng ating Panginoon Jesucristo, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Isa ito sa dahilan, mga kapatid, kung bakit naniniwala tayo ng ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, sapagkat siya, gaya ng Ama, ay lumilikha rin mula sa wala. So ito po, mga kapatid at mga minamahal, ay nagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po isang ordinaryong tao. Siya po ay tunay na Diyos, gaya po ng ilang beses ko na pong pinatutunayan at dinidiinan sa inyo sa mga nakaraan po nating pag-aaral. Maliban po dito, ito din pong makapangyarihang tinig na ito ang siyang gagamitin ng ating Panginoon sa huling araw, kung saan bubuhayin niya tayong muli mula sa ating mga kalibingan, gaya ng mababasa po natin sa Juan Kabanatang 5, mga talatang 28 hanggang 29. Ano po sabi doon ng ating Panginoong Jesus, and I quote, "Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nakasilibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol." Ano po ang gagamitin ng ating Panginoon sa huling araw na tayo kanyang ibabangon mula sa mga patay? Ang kanyang makapangyarihang tinig. Same na voice, same na tinig na ginamit po dito ng ating Panginoon Jesus noong binuhay niya si Lazaro. Napakapangyarihang tinig ng ating Panginoong Jesus na kung hindi ho niya binanggit specifically yung pangalang Lazaro, di po ba kayo nagtataka bakit niya binanggit pa yung pangalang Lazaro? Kung hindi niya binanggit yung pangalang Lazaro, yung kanyang makapangyarihang tinig ay kayang bumuhay ng lahat ng mga patay sa loob ng libingan. Ganun po makapangyarihan ng ating tagapagligtas. Pero sa pagkakataong ito, ang kalooban lamang niyang mabuhay ay si Lazaro. So matapos po niyang bigkasin ang makapangyarihang tinig na Lazaro, lumabas ka, nakita natin dito, agad-agad na lumabas si Lazaro sa kanyang libigan, at idinitalya ni Apostol Juan yung pangyayari in verse 44. Sabi, siya napatay ay lumabas, si Lazaro, natatalian ang mga kamay at mga paa ng
mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Sa makatuwid mga kapatid, nabuhay muli si Lazaro gamit lamang ang isang makapangyarihang tinig mula sa ating Diyos at tagapagligtas. Na mga kapatid, bilang pagtatapos, dito po sa pag-aaral po natin ng ilang linggo tungkol sa kasaysayan ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro, meron po akong 3 aplikasyon na gusto kong iwan sa inyo at ibaon niyo po pag-uwi. Una po ay ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro ay lalong nagpapatatag ng ating pananampalataya na siya nga ang Kristo at ang tanging tagapagligtas. Habang naririnig niyo po ba itong mga pangyayaring ito, mga kapatid, lalo po ba kayong nakukumbinsi? Lalo po ba kayong tumatatag sa inyong pananampalataya na hindi nga ako nagkamali ng aking pinagkatiwalaan para sa aking kaluluwa? Alam niyo po, sa mundo po natin ngayon, na punong-puno ng fake news. Kahapon, nasa meeting ako, sinend ko kay JM yung mga ka-meeting ko. JM, dumudugo ilong ko kasi yung isa Amerikano, so kailangan kami lahat mag-English para hindi lang ma-OP yung isa. Baka kasi sabihin ng Amerikano, binibenta na yata ako ng 3 to. So, may binanggit din yung isa naming kasama na akala niya facts, akala niya totoo. Binabanggit ng isa namin kasama na sinearch ko na yan, hindi yan totoo, fake news yan. Sabi ko, sa panahon ngayon, napakahirap na talaga malaman yung totoo at hindi. Napakarami ng fake news na nagkalat sa internet. No? Lalo na nung nausap pa yung AI. Napakahirap na pong magtiwala, napakalaki na po ang nadudurog ang puso ng grabe yung ng mga tao dahil po sa napakaraming pagtataksil at iba't ibang klase ng kasinungalingan ng mga taong minamahal nila. Pero mga kapatid, ito pong pangyayaring ito ay nagbibigay po ng kapanatagan at kapayapaan sa ating mga puso, na yung ating sinasampalatayaan ng tagapagligtas ng ating kaluluwa ay hindi manloloko. Siya ay totoo, hindi siya fraud, hindi siya scam. Siya ay totoong nagmula sa Diyos. In fact, siya ay Diyos mismo. Pinatutunayan po niya yan nung binuhay niya si Lazaro sa mga patay. Dahil dyan, pwede kang matulog sa gabi ng payapa. Diba? Kinakanta natin kanina, payapa, aking kaluluwa'y payapa. Pwede yung maging reality sa buhay mo. Pwede mong harapin ang anumang hamon sa buhay mo nang meron pong kapanatagan. Dahil alam mo na anumang mangyari sa buhay mo sa magulong sanlibutan ito, may tiyak na walang hanggang kalwalhati ang naghihintay sa iyo sa langit kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Mga kapatid, can you imagine? Ano bang pwedeng ipanakot sa iyo ng sanlibutan o ng kaaway kung secured na yung iyong kaluluwa sa walang hanggan? Di ba? Pero kung hindi ka pa sumasampalataya, hinihikayat kita ngayon na sumampalataya. Ito yung pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos. Napaka mapagpahinuhod niya. Pero wag po nating samantalahin sapagkat sabi nga ni Fernando po, kapag napuno na ang salop, kailangan ng kalusin. May araw ng paghukom, mga kapatid. Ang tanong ko sa iyo, hanggang kailan ka mananatiling miserable sa iyong kalalagayan? Hanggang kailan ka mabubuhay ng may takot sa iyong puso dahil hindi mo sigurado kung sa tutungo ang iyong kaluluwa matapos po nitong maikling buhay? Hanggang kailan? Bakit hindi mo tanggapin itong paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo? Kung naniniwala ka talagang totoo ang kanyang mga pangako, kung naniniwala ka talagang totoo siya, ilagak mo ang iyong pananampalataya sa Kanya at ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Pangalawa po, ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro ay sumasalamin sa ebanghelyo at ng ating sariling muling pagkabuhay sa huling araw. Ilang araw po matapos ng dakilang pangyayaring ito sa buhay ni Lazaro, ay mamamalas po nila ang higit na dakilang pagkabuhay muli. Alam niyo po ba kung ano yon? Yung pagkabuhay po muli mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay parang preview lang sa talagang main thing. No, mamaya laban ni Manny Pacquiao, bro. No? Maraming mga magagaling na boksingero bago siya. Pero hindi sila yung main event. Yung laban ni Pacquiao. No?
Gayon din po dito, hindi si Lazaro ang bida. Ito po ay pumupunto lamang sa mas higit na dakilang pagkabuhay muli. Ang pagkabuhay muli ng ating Mesiyas. Ang pagkabuhay muli ng ating tagapagligtas na nagagarantiya na nagtagumpay po siya sa kanyang misyon upang tubusin tayo at hugasan tayo sa lahat ng ating karumihan upang masigurado ang ating kaluwalhatian kasama ang Diyos sa langit sa balang araw. Na bagamat tayo mamamatay, hindi ang kamatayan ang may huling say sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat lahat tayo, kung ikaw ay sumasampalataya, ay bubuhayin muli sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Itong katawan na napakaraming sakit, napakaraming kapintasan, napakaraming kahinaan, at napakamakasalanan ay papalitan ng maluwalhating katawan. Katawang nahahanda para sa walang hanggang kaluwalhatian at kaaliwan sa piling ng Diyos sa bagong langit at sa bagong lupa. Unang Korinto 15 verses 35 to 58, Philippians 3 verses 20 to 21, Revelation chapter 21. Dahil sigurado na po ang ating tagumpay sa dulo, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ang encouragement po sa atin ng mga pangyayaring ito, huwag po tayong sumuko sa ating pananampalataya. Ba't ka susuko kung sure na napanalo ka sa dulo? Ano? Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Sabi nga ho nila, laban lang. Tuloy lang. Ituon mo yung iyong mga mata sa maluwalhating pag-asang meron ka, hindi sa presente mong kinasasadlakan. Tingin ka sa Panginoon at ikaw ay makakapagpatuloy. Diretso lang ang tingin, kapatid. Diretso lang ang lakad. Diretso lang. Panghuli, ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro ay isa sa nagpapatunay na si Jesus ay ang makapangyarihang Diyos. Sino po bang tao makakagawa ng kanyang ginawa? Sige nga po, kung gayon, kung naniniwala ka talaga sa puso mo na si Jesus ay ang kataas-taasang Diyos, nararapat po siya sa iyong mataas na pagkilala, pagpapahalaga, at pagsamba. Hindi po natin kailangan ng kumpletong banda para makasamba. Bagamat hindi ho natin yun minamasama, pero hindi, kung iyon po yung nagiging hadlang upang hindi ka makasamba ng wagas sa Panginoon, nasabihin ko sa iyo, hindi mo pa talaga lubusang nakikilala si Jesus. Sapagkat yung mga mananampalataya nung unang siglo, wala silang full band, wala silang lights. Pero nakakasamba sila ng wagas sa ating Panginoon Jesus. Bakit? Kilala nila si Jesucristo. Kilala nila kung gaano siya kadakila. Kilala niya, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian. At hindi din po natin kailangan magpunta sa isang perpektong simbahan para makasamba sa kanya, sapagkat wala pong gayon, mga kapatid. Wala pong perpektong simbahan. At kung makakita ka man ng perpekto, sabi nga po nila, oras na tumapak ka sa simbahan ngayon, hindi na yung perpekto. Bakit? Naroon ka na. No? Sapagkat wala pong perpektong tao. No? So kung sa tao nakabatay ang ating pagsamba, hindi po tayo makakasamba ng tunay at totoo. Pero kung nakikilala mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, wala kang pake anumang kapintasan na nakikita mo sa iyong kapatid o maging sa iyong lingkod. Basta ang focus mo, ang Diyos na ang dahilan kung bakit ako naririto ay karapat-dapat sa mataas na klase ng pagsamba na nagmumula sa Aba na gaya ko. Mga kapatid, nawa po ang Panginoong Jesucristo lamang ang dahilan kung bakit mo siya sinasamba. Period. No, He is worthy. He is worthy. Karapat-dapat po siya. Karapat-dapat po siya.